Okay, welcome muli mga kalakwacheras. Nandito muli tayo sa ating paggagawa naman ng snack dito sa ating Sancheras Farm. Sa araw na ito, ang gagawin natin ay snack made of glutinous rice, latek, which is coconut curds. At the same time, nandito naman ang ating buko strip and may langka kasi may mga langka rin tayong tanim dito sa farm, and cocoa sugar. Actually, ito ay isa sa part ng ating Zen Sweets, at ngayon kasama ulit natin si Sir Gary B, Coach. We will be learning kung paano ma-integrate pa rin ang ating, mula dito sa ating merienda na to, ma-integrate kung bakit, ano yung ginagampanan ng mga bees. Yeah. Sir Gary B? Hello everyone, mga ka-Zentiaras natin dyan. Maraming salamat for hosting me again, Mang Sir. Talagang ako lagi kong nilulook forward ang makapunta dito sa lugar nila. This is located only in Dingalan, 4 hours drive from Quezon City. Ang kagandahan, dahil sobrang init ngayon sa buong Kamaynilaan, pagising ko ganinang umaga, 24 degrees Celsius, hindi kailangan mag-aircon. Sobrang sarap ng tulog ko, and for the very long time, kahapon lang ako nakatulog ulit sa tanghali. Nang walang air condition yun So, at kung kahapon kami ay gumawa ng organic straw made from the same material, actually very the same material ang gagamitin para makagawa kami ng tupig. So ang tupig ay native ditong delicacies. Medyo in-enhance lang nila kasi ngayon lang din po tayo makakatikim ng tupig na merong langka. So medyo excited ako na. Okay, so ang ating main ingredient of course is the glutinous rice. And we have also here yung kinayod na buko, which is very plenty here sa Dingalan. We have also the langka, marami din po kaming tanim dito niyan. Of course, the latik, which is also one of the ingredients ng ating special tubig. And we have also sugar, pero darating yung time, sabi nga nila, gagamitin na natin all natural kasi cocoa sugar na. Or maybe, samahan pa natin ng honey. Okay. Then, ang pang-tunaw natin dun sa ating glutinous rice, ay nagpakulo ako kanina ng pandan. To add flavor dun sa ating special tupig. Sabi nga ni Sir kanina, pagka 3 fig, pag more, parang figure na. Ang bango, sobra. Okay. So for a half kilo ng ating glutinous rice, sasamahan natin siya ng 1 cup ng extract ng pandan. Ayan. Alright. Okay. Sobrang sarap. So, to make our dough, haluan lamang natin ito ng... May tanong po ako, kung wala pong glutinous rice, pwede bang ordinary rice lang na giniling gamitin? Much better kung glutinous talaga. Okay. Then, some more water. Yes. The pandan extract. Tanturon. Malapot yung ating kasi lalagyan pa natin ng sugar. Yung sugar kasi kapag natunaw to, mag-a-add siya ng water. Kaya sakto lang talaga yung 1 cup. Okay. Idadagdag na rin natin yung other ingredients. Pagsasama-samahin lang natin ito lahat. So very simple. Ganyan lang siya kadaling gawin. Just mix all the ingredients. May latik. Okay. May langka. May buko. Very special. Kasi special yung ating guest for today, which is Sir Gary. Okay. Then, baka hindi na mag-mix na mo. Mamaya na natin isama ang buko strip. Okay. Okay. Tapos siguro habang hinahalo, pwede nang mag-heat ng Okay, pwede na magpainit. Mag-heat ng pan. Okay, para sakto yun mamaya pag nakapagbalot na tayo. Ready na, mainit. Sino po ang nakaisip na instead na dahon ng saging ang gamitin pambalot? Kaninong idea na ang gamitin? Idea niya yan. Actually ako sa Nueva Ecija, alam ko ang tupig, pero ang gamit namin talaga is dahon ng saging. But because plenty nga kasi ang buko dito, sabi niya pwedeng gamitin ang dahon ng buko. At saka, para nung last year kasi nakapunta ako dito, I find it more, easier to eat. Tama. Hindi mo natatanggalin yung mga yung mga nasunog na dahon. Yung dahon ng saging kasi madali siyang masunog. So, kapag dahon ng buko yung ginamit natin, mas madali siyang tanggalin doon sa balot niya.
At mas madaling kainin. Actually, ang ano, Oh, ang yeah. convenience dito, Uh-huh. in lieu of the coconut, banana leaves na ganito. Kasi itong banana leaves, medyo malambot, so kailangan mong kapalan. Para medyo mas matigas yung ano. Samantalang dito, pag pinagtaklob mo kasi ito, meron silang ano, may backbone. Yeah. Because Good of the, point, ano, good point. Yes. Dito sa tingting niya. Yun ang pinaka-backbone. So once na pinagtataklob mo ganyan, firm, magkabilang side. Tapos, Yes. Then, Talian. tatalian mo lang din ng ganito din. Oo. Galing. So, ang kagandahan kasi niya, hindi na siya yung bumabalaktot na gano'n. Alam niyo, ang Yeah. ako napapansin ko ha sa dinami ng mga naikutan kong mga agri and farm tourism destinations dito sa Pilipinas. Ang mga owners talaga kapag hands-on, feeling ko talaga tumatalino kasi para tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung pag-aaral kung paano ma-improve ang customer service, tuloy-tuloy ang pag-aaral kung paano makapag-innovate. Ito, kung nanonood po ang mga taga-PCA dyan, suportahan po natin yung mga ganitong idea para ma-maximize yung gamit ng ating mga nyug. No? Tali. Yan. Tatalian natin. Okay, ako na po ang Ang tigatali. saya-saya nilang Grill. Ang saya-saya nilang tingnan, no? Talagang nagmamahalan talaga hanggang sa pagluto ng tubig. Actually, Sir Gary, nung nung naliligaw ako kay Ma'am Sen, naghahalo ako, even yung biko ni Inang. Yan, kasama yun sa mga paninda ni Ma'am Sen. Wow, iba din. Kaya yung pagluluto ng kakanin, nakakapag-create ng magaling na guro. Siya nga po yan, isa siyang danog guro. Ayan. Saya. Sa isang pampublikong paaralan. Malaki ang respeto natin sa ating mga guro. Siyempre, yan ang nagmo-mold sa ating mga Another one. exciting. Ngayon na po, nag-uumpisa ng magluto. Okay. Tingnan ko ulit para subukan ko. Pwede, try ni Sir mamaya. Ikaw naman ang magbalot. Parang munggo tingnan yung mga yung matawag. Pero- Coconut curds. Latik. Yung ating latik. Ay, JP, you can do the same. Napakadami nung nyug na watching from San Vicente, Palawan. Yeah, you can do the same. And this is the pig. Nice. Lumalaki pa yan sa loob. Di ba ang rice? Yes, nag-expand. Oo. Pero dahil ito ay di natin ginamitan ng pampaalsa, so hindi siya masyadong lalaki. Ang nice. Imagine ito yung snacks mo tapos yung drinks mo naman ay Fresh buko buko? juice. Oh my god. Oh, nice. Tapos yung straw mo pagawa din sa coconut leaves. Grabe na kayo. Kayo na ang rena at hari ng mga buko. Oh my God. Environment Wow, friendly. tubig. Pag kunwari, hindi naman guest ng guest ng Sentieras nag-stay dito, pwede ba sila mag-order nito para gawing pasalubong? Pwede. Yes, pwede po. Oh, Actually, magkano pwede din na pwedeng gawing activity dito sa farm. Oo, Ang hands-on family activity bonding, ng paggawa nito. Aha. Family bonding. Yes. Oo. Pero dapat sila rin gumawa ng latik. Pwede. Ah. Sila rin From mula dun sa pwede rin mula sa pag-akyat ng nyog. Aha. Kasi nandito lang na po, ayan, natatanong niyo po yung mga nyuga natin. Akit ang yung pero tour guide, sir. Actually po, ang ating social media officer ay kasalukuyang second runner-up Ginoong Nueva Ecija. Nang dahil dyan, this is your question for you. May Q&A. Ayun ang panahon. Guys, sa lahat po ng naiinitan dyan sa Metro Manila, malapit lang po ang Dingalan. Ang kagandahan dito sa location ng Gentieras, parang pinaghalong mountains and the seas. Kung gusto mong magdagat, wala pang 30 minutes nasa dagat ka na. Kung ayaw mo namang mainitan, dito ka lang manatili. Alam mo, hindi mo dito mapapansin ang oras at hindi mo kailangan mag-play ng music dahil yung huni pa lang ng mga ibon solve ka na. Nagaslas ng tubig. Nagaslas ng tubig. Sobrang dito, sobrang zen. So, from this to this and now this one. Two pig. Iba nga talaga kasi pag dahon ng saging medyo mas makalat siya. Ito wala Yes. Tignan mo. Very easy. Ang init. Ang easy buksan. Oh, yes. Wow. Oh, diba? Guys, ang bango-bango. Grabe. Susumpa niyo kung hindi niyo ko matitikman. Woo! Sarap. Thank you, Ma'am Zen. Itsura pa lang, Kitang-kita mo Yummy na. yung combination nung latik ba yun? Latik. Tapos Yes. yung Langka. yung langka, At saka tapos yung yung coconut. buko strip.
yung buko. Perfect. Sabayan mo pa yan ng buko Forward mo, juice. sir, para makita po ng yung viewers. Guys, ito yung itsura niya, oh. Oh my God. Sarap. Mainit pa. Pero sige lang. Let's Mas start. masarap yung habang mainit. Masarap din siya isabay sa kape. Sa kape, no, pagising sa umaga. Yes. Maaga pa naman. Umaga. Wake up like this. Pwedeng pang pasalubong. Mm. Ayan, naririnig niyo yung matunog ng ibon. Oh, yan ang ating mga Twitter. Guys, yung amoy nung langka at saka nung pandan, tapos yung latik, ang sarap. Perfect match. Ito talaga yung, tignan mo, tsaka ang linis-linis. Walang dumidikit na dahon na yes. maitim. Ang sarap. Tamang-tama lang yung timpla. Wow. Kung lahat ng handaan, ito yung ihahanda, no? Sarap, no? All organic. All organic yan. Kung sawa na kayo sa kakakain All organic, ng, don't panic. Visit na sa Zen Tierras. ng Ma'am Zen, burger. tuwing weekend ba andito ka lagi pag Almost weekend? weekend. So pag weekdays, so hindi ka nila makikita. Hindi. Kaya better kung gusto nyo makita si Ma'am Zen, sa Okay. weekend po kayo pumunta. Pero hindi po kayo pinagbabawalan pumunta ng weekdays. Pero actually, yung mga staff natin dito, marunong din silang gumawa. Lahat sila. Pero by June, ayan, pwede nyong samahan dito lagi si Ma'am Zen. Kasi bakasyon. Bakasyon, Yes. nandito tayo araw-araw. Mm. Okay, kaya mga kalakwatseras, ganito ang ating paraan na pagluluto ng tubig. So sa umagang ito, sa ating episode na to. So, come and visit our place to experience the way we serve the food the Sencheras Farm way. Actually, in Sencheras Farm, ang main reason namin kung bakit ang mga guests ay hindi na namin pinagdadala ng food is para sa kanila ay ma-experience ang the way we serve the food the Sencheras Farm way, and yung aming culinary escapade here will be part of your experiences and memories here in Sencheras Farm. Halina mga kalakwatseras. Mm. Tuturuan namin kayo how to make the Sen Sweets. So Tayo book na. now.